Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, sa pagnanais po na i-discredit ito pong kredibilidad po ni Senador Rodante Marcoleta, mga kabida, dito po sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na po sa issue po ng mga diskaya po, mga kabida. Tinatarget ngayon ito pong asawa po ni Senador Marcoleta, mga kabida, kung saan po ay gusto po nilang i-connect ito sa mga diskayas. Okay? Lumabas kasi sa ulat po ng The Billionaire News Channel na ito daw asawa po ni Senador Marcoleta, mga kabida, ay isang executive daw ng isang insurance company kung saan po ay naging kliyente po nila ito pong mga diskayas. Now, lumabas pa doon mga kabida, na isa po sa mga may-ari daw itong asawa po ni Marcoleta sa naturang insurance company mga kabida. Kaya gusto po nilang ilabas dito na meron pong conflict of interest ito pong si Senador Marcoleta pagdating ho sa mga diskayas, mga kabida. Kaya dahil ho dito, mga kabida, pumalag po ito pong anak po ni Senador Marcoleta na si Congressman Paulo Henry Marcoleta, mga kabida. At dinipensahan po niya itong kanya pong ina. Ang sabi po ni Congressman Marcoleta, hindi daw isa sa mga may-ari ito pong kanyang ina sa Stronghold Insurance, mga kabida. Kundi isang independent director lang po. Okay? Wala hong direktang connection in terms of management diyan po sa naturang kumpanya, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, ito pong reaction po ni Congressman Paulo Henry Marcoleta sa kanyang Facebook page po, mga kabida. Kayo ang bistado, Billionaire News Channel. Bistadong-bistado ang bias nyo. My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, not a regular inside director, but an independent director of Stronghold Insurance. Billionaire News Channel should know that an independent director is not an employee of the company, has no such material ties, no substantial shares, no hand in sales and marketing activities, no significant professional relationships with the company or its stakeholders. So ano ang nabisto nyo? That there is no direct connection between my mother and the transactions made by Stronghold and the companies of the Diskayas. Baluktot naman ang istorya ninyo. Ang dami ninyo na naman malilinlang nito kung hindi sila magsusuring mabuti. Ganito na po kababa ang standard ng journalism ng ating bansa. Ayon. So yun yung reaction po ni Congressman Paulo Henry Marcoleta, mga kabida, patungkol ho sa pagdawit po ng kanyang ina, patungkol ho sa pagdawit po, mga kabida, sa kanyang ina sa issue po ng mga diskayas po, mga kabida. Actually, hindi daw isa sa mga owners itong kanyang ina sa Stronghold Insurance, mga kabida, na gusto pong ipalabas daw ng The Billionaire News Channel. Isang independent director lang po daw ito, okay? Na wala naman pong direktang connection sa management ng naturang kumpanya. Okay? Now, ang tingin ko lang po dito kasi po gusto ngang i-discredit ito pong si Senador Marcoleta po, mga kabida, sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee. Mayroon pong parang attempt na gusto pong ilabas na walang kredibilidad. Okay? Itong si Marcoleta na mag-imbestiga ho dito dahil ho meron pong conflict of interest. Parang ganun yung lumabas po dito, mga kabida. Kasi po, unang-una, wala naman po silang maimpintas po kay Senador Marcoleta po, mga kabida, personally. Okay? Walang bahid, corruption, hindi ho konektado sa mga flood control
issues po mga kabida, ano? Okay? Itong si Senador Marcoleta. Okay? Now, siguro, ang target dito, para lang po makonek itong si Marcoleta po mga kabida, ginamit daw yung kanyang asawa na isang independent director ng isang insurance company na incidentally, kliyente nila, ito pong mga diskaya. Okay, pagpalagay po natin na yung asawa ni Marcoleta po ay isa po sa mga stakeholders po ng naturang kumpanya. Ang dami naman pong kliyente yung kumpanya na yun. So, ibig sabihin ho ba mga kabida na pag meron kang kliyente dyan sa kumpanya na yan, tapos meron pong issue patungkol ho sa kanya, ibig sabihin ho ba, bias ka na dahil kliyente mo na yun? Hindi yun. Diba? Katulad po ng bangko. Okay? Yung bangko po, isa ka sa mga may-ari po ng isang bangko. Tapos, ang dami hong mga depositors dyan. Isa sa mga depositors mo, nasangkot po sa isang krimen. Oh. Diba? Oh. Ngayon, ang asawa mo ay isa pong pulis. Isa sa mga nag-imbestiga dyan sa krimen na kinasangkutan po ng naturang depositor. Ibig sabihin ho ba, wala hong kredibilidad yung pulis na asawa po ng isa sa mga may-ari po ng bangko kasi ang nasangkot dito, kliyente po ng bangko? Hindi po siguro ganon, mga kabida. Diba? Ganon lang po yun Ang importante po doon, na hindi ho nagpakita po ng bias. Okay? Yung nag-imbestiga. Unang-una po, sa kadami pong mga kliyente, ng naturang insurance company na yan, yan na lang ang pagtutuunan po ng pansin, mga kabida. Ito, lumabas pala na walang hands itong asawa po ni Senador Marcoleta po, walang direktang management authority po, kasi independent director po, mga kabida, yung asawa po ni Marcoleta. So, ngayon, para bang lumabas dito na gusto ho nilang i-discredit yung credibility po, ni Marcoleta na mag-imbestiga. Dahil isa po sa mga iniimbestigahan ay kliyente po ng kumpanya kung saan naging independent director yung asawa po ni Marcoleta. Po. Hindi ko magets yung connection doon, mga kabida. Diba? Kaya nga, natural po, pumalag yung anak. Kasi po, wala naman pong kinalaman yung kanyang ina. Bakit nadawit yung pangalan ng kanyang ina, mga kabida? Diba? Nananahimik lang po yung asawa po ni Marcoleta. Wala hong kinalaman dyan sa investigasyon na yan. At saka wala hong kinalaman sa mga diskayas. Pilit pong ikino-connect daw. Kaya yun, lumabas na napikon. Ito pong anak po ni Senador Marcoleta. Tinawag ito pong The Billionaire News Channel na bias. At nabisto yung kanila hong gusto pong ipalabas dito, mga kabida, pa. Okay? Actually, itong investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, komplikado na po, mga kabida. Okay, ito, kagaya na lang po sa nangyari po kay Gudesa, mga kabida. Okay? Ngayon, si Gudesa pa po yung may kasalanan ho dito. Siya pa yung prino-prosecute ngayon, mga kabida. Ang gusto lang po ni Gudesa is magsabi po ng katotohanan po mga kabida, dahil po nasabit lang po siya doon ho sa kanyang affidavit na hindi naman po niya kasalanan po mga kabida, na itinanggi po ng abogado na nag-notarize po ng kanyang affidavit, siya pa yung lumabas ngayon na mayroon pong kumbaga interest po, mga kabida. Okay? Siya yung prosecute ngayon In fact, nasa RTC na po yung kanya hong complaint, po, mga kabida. About doon ho sa pineke daw niya, yung perma ng abogado na notarize di umano sa kanya hong affidavit.
Ang katotohanan po dyan, mga kabida, kahit na po walang notarized o hindi po notarized yung affidavit niya, yung kanyang testimony still stands. Bakit? Kasi nanumpa po siya sa Senado, sa Senate Committee, mga kabida. Mas mabisa daw yun, sabi po ng mga eksperto, kaysa doon ho sa affidavit. Ngayon, ang ginawa po, mga kabida, mas pinipresecute pa po, ito pong si Gudesa, kaysa dito ho sa kanyang isiniwalat po, mga kabida. Mayroon nga biro po doon, mas mauna daw makulong ito pong si Gudesa dahil ho sa perjury, kaysa dito ho kay Congressman Zaldico at saka kay House Speaker Martin Romualdez. Diba? Tama ba yon, mga kabida? Ang mahalaga po doon, mga kabida, is yung laman mismo ng kanyang testimonya. Okay? Yun yung dapat pagtuunan ng pansin po ng Senado, ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi yung kung pinurge ba ng witness na yon, yung perma ng abogado na nag-notarize po, sa affidavit. Diba? Personal na po yun na complaint. At hindi na po connected ito pong Senate Blue Ribbon Committee na ito, mga kabida. Ang importante doon, yung kanyang testimonya under oath. Yun yung mahalaga po doon, mga kabida. Baliwalain na lang po natin yon. Kasi po, defective yung affidavit. Para bang ganun yung labas dito, mga kabida, na walang bisa yung testimony because yung notarized affidavit is defective kasi dinisown ng abogado po, mga kabida, na yung na pirma niya yung nasa affidavit na yun. Alright? Pero yung laman, yung kanyang testimonya, baliwala na lang po yun. Kaya nga, meron pong mga pagdududa, na meron pong attempt na pagtakpan. Okay? Kung ano man yung dapat pagtakpan, mga kabida. Ngayon, pinagdidiskitahan po, mga kabida, ito pong asawa po ni Marcoleta para lang po ma-discredit ito pong si Senador Marcoleta, po, sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida. Anyway, bahala na po kayo dyan, kayo na po bahala, mga kabida, assess po dito, okay? Dito ho sa issue po ng asawa po ni Senador Marcoleta, po, patungkol ho sa mga diskayas, mga kabida. Basta ang malinaw lang po dito, mga kabida, na ang asawa po ni Marcoleta po ay hindi po direktang involved sa management ng Stronghold Insurance, kundi isa lang po siyang independent director. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.